Hello, it's Sunday morning, September 10, September 10, 2023. First time kong bumiyahe ng ganito, no? Sunday. So, tignan natin kung gaano karaming maganda ba ang biyahe kung Sunday. Check out natin yung ating mga traffic nito. Tignan na lang natin. So sa booking, napansin ko is may mga booking naman. So hindi naman na mawala ng booking. So ang natin dito is yung ating traffic. Kung gaano ba ka-traffic ang linggo. So ngayon medyo may booking tayo ngayon. Pupunin natin dito sa may Holy Spirit, going to Antipolo. Pag may makita tayong gasolinahan, magpatubil muna tayo kasi naka red light na yung natin, fuel indicator. So welcome back again. It's Sunday morning, 9 o'clock in the morning, Philippine Standard Time. Okay, Lalamove is now on the move. Well. All my fellow Filipinos. Dito tayo sa may Now this is my side. Listen, look, and listen and learn. Kung tumbukin natin to is palabas ito ng Virgotisco Commonwealth. Pero hindi tayo tuluyang lalabas doon dahil ang pick up natin mukhang isa dito sa mga subdivision. Sa may doon si subdivision yata. Masyado kang mareklamo, gusto mo ng buhay. Tinutumbok natin kasi ngayon ang Commonwealth Avenue. Yan. So malamang is papasok tayo. At tama may 7-Eleven dito guys. So magpa-Gcash muna tayo. Kasi walang laman yung Gcash natin para sa top up natin. So need yun para sa mga gustong maglalamog. So, no, kung kayo gustong maglalamog, eto, papasok muna tayo. So dito mas malapit. So mamaya magpa-Gcash muna tayo kasi ang laman ng ating Gcash is nasa mga 80 plus na lang yata. So need nating mag-Gcash ngayon para magkaroon ng top up, magkapag-top up tayo. Kasi ang Lalamove guys, kailangan talaga na may Gcash ka. Kasi may mga time na magpa-load ka, sarili mo na lang ang loadan. Saka need talaga na may Gcash. So ang purpose ng Gcash is para makapag-top up at makapag-load. So top up means kung walang laman ang wallet mo, hindi ka bibigyan ni Lalamove ng booking kasi need kang magbayad doon. 100, 200, depende sa'yo yan. Pinakamababa is 100. Sa iyong destinasyon. Well, nandito na tayo guys. Kaya ma'am, Johnny Lim.
Yeah, okay. Thank you, ma'am. Picture. So, picturean mo natin to guys bago natin arrive. For confirmation to. Ayan. Ayan. Confirm loading. So, okay. 14 kilometers. So, since na 14 kilometers to, so nasa 14 kilometers tayo, unahin natin to. So, yung unang booking natin kanina guys is doon tayo sa may Pasong Tamo is 19 kilometers. So, dito is 14 lang. So, mas malapit ito kaysa doon. So, ang gagawin natin is unahin natin si pick up number 2, yung ating double book. Unahin natin siya kasi mas malapit lang naman siya, and then mukhang hindi naman urgent yung hindi asap yung unang booking natin kasi parang mga picture lang galing sa printing press. So unahin natin to. So first time kong bumiyahe ng ganito, no? Linggo. And then ayaw ko sanang bumiyahe ngayon kasi gusto ko pahinga. Ang problema guys is puro pahinga na ako. Okay, medyo alam na maraming bayaran. So need natin na need kong bumiyahe kahit papaano man lang para may pambili ng bigas. Ang mahal na kasi ng bigas ngayon dito guys. Iwan ko ba sa Pilipinas na yun. Bakit ganito? So ayaw ko magsisi ng mga presidente, no? Pero minsan hindi maiwasan eh. Hangad na lang natin. Sana ibalik ka sa mura. Kumanan sa Holy Spirit Drive. Tapos kumanan sa Commonwealth Service Road. So ayan. So magpa-Gcash muna tayo dito guys, ano? Kasi walang laman yung Gcash natin. Gcash cash in. Amount. So cash in tayo ng 2K. Okay, confirm. Okay. May ano kayo sir? Cash in. So pa-cash in tayo ng 2K. May charge to na 20 sir. Kasama na dito. Ah. Okay, thank you sir. So okay, nakapag-cash in na tayo. So may laman na yung Gcash natin. So yung second step natin is patubil muna tayo. Unleaded boss, 150? 150 unleaded? Oo.
nasa Commonwealth Avenue na tayo guys. Going to Antipolo. Antipolo yung ating delivery guys. 2 booking. Ayan. So far maganda pa naman ang daloy ng trapiko. So ganun lang guys, ano? Need nyo magpa Gcash sa mga 7-Eleven o kahit saan, cash in. Pero mas convenient sa mga 7-Eleven kasi ang binabawas nila is 1% lang. So pag nag-cash in ka ng 100, babawasan nila ng piso. So 99 lang yun. Kung ikukumpara mo sa mga tindahan na iba, mayroon silang quotation dyan sa mga ganong presyuhan. Kaya mas mahal sa kanila. Mahal sa kanila kung mag-cash in ka sa kanila kasi alam na, negosyo naman kasi yan. Sa mga 7-Eleven, parang piso lang ang inano nila. Piso lang ang binabawas. So sa 1,000 is sa 2,000 is 20, kaya binawasan tayo ng 20 kanina. So need natin yun kasi yun na nga, pag naubusan na tayo ng laman yung wallet natin sa ating Lalamove apps, hindi na tayo bibigyan ng booking ni Lalamove. Kasi guys, yung ilalagay natin sa wallet natin na halimbawa 100, 200, depende sa'yo kung magkanong i-top up mo. Doon ibabawas ni Lalamove yung porsyento niya. So ang mangyari kasi niyan guys is ano, i-pick up ka. Ang bayad ni pick up sa'yo is 100. So yung 100 na yan, kukunin mo yan ng buo. And then sa makatuwid dyan, ang sa'yo lang talaga dyan is 80 lang. Kasi yung 20% niyan ay yung, yes, so 20% ay kay Lalamove po yan. So sa madaling salita, kung 100 ang ibigay ni pick up, o kaya depende kung sino ang magbabayad sa'yo, si pick up ba o si drop off. Pag nagbayad sila ng 100, ang pinaka earnings mo lang dyan is 80. So ang 20% nyan ay mapunta kay Lalamove. So ito naman si Lalamove, siyempre hindi ka naman pwedeng magbigay doon ng 20 pesos lang sa kanila. Punta ka sa opisina, binabawas nila doon sa top up mo. So sa madaling salita, yung 100 na yan, iyong na yan. Ibabawas na lang ni Lalamove yung 20% niya doon sa tinap up mo, doon sa Gcash. O diba? Mas convenient. So kahit magkano pa ang igabayad ni client sa'yo, bibigyan ka man nila ng tip. Minsan nagbibigay ng tip 50. Iyong na yan. Ang kukunin lang ni Lalamove dyan, kung ano yung nasa booking, ano yung presyo dyan, yun lang ang kukunin niyang porsyento. So wala ka nang abala. Ang pinakaano mo lang dyan, top up. Yun ang dahilan kaya tayo nagpa-Gcash kanina, cash in. So para sa mga gustong maglalamove, no? Tip. Hindi naman tip, pero ano to? Kung gusto nyo lang, laging may laman ang inyong Gcash. Huwag kayong bumiyahe ng walang laman. Maganda nga kung mayroon kayong extra money, no? Kasi hindi natin maiwasan sa daanan. Tulad nung nakaraan, yung ating motor ay medyo napagod at na-flat. So sa mga daan-daan, need natin yung mga cash. Buti na lang yung mga time na yun is medyo hapon na, so marami na rin akong
naipong koleksyon na pera doon sa mga biyahe natin. So pinachecklist ko na siya. And then para wala nang vulcanize. Pinachecklist ko na siya. So yun, doon minsan kailangan natin ng extra money. Kasi kung wala kang pera na alis, mayroon pang iba na need ng purchase service, no? So sa purchase service naman, doon sa pick up, ikaw ang magbabayad. Halimbawa, si customer is siya yung si drop off yung nagbo-book, no? So halimbawa, mayroong matanda, walang kailangan niya ng need ng maintenance, gamot. So minsan hindi sila makakalabas kasi nga matanda na. Bubuk lang sila sa Lalamove. Tapos may purchase service yan. Yung mga riders na sila Lalamove na mismo, or kami na mismo ang papasok sa mga Mercury drugs. Kami ang bibili. Pira namin ang ginagamit. So yan yung mga purchase service. So kailangan mong mag-abono. At ang impact naman yan guys is malaki kasi ang shipping fee niyan kasi may bayad yun, no? Yung mga queuing service, yung papasok ka sa isang establishment at bibili ka, may bayad po yun. May bayad yun na hindi ako nagkamali, 50. So isasama yun nilalamog doon sa booking, sa price. So mas malaki ang bayad noon. Kaya biruin mo, minsan 2 kilometers lang mula kay pick up, no? 2 kilometers lang mula doon sa pick up, or 1 kilometers mula doon sa pick up to drop off. Napakalapit lang po niyan, pwedeng lakarin yan. Minsan binabayaran sa amin yan ng 150. So di ba gaano ka laki? So kung halimbawa nagtapal ka ng 500 para pambili ng gamot, nung may deliver mo, binayaran ka ngayon ng 500 doon sa tinapal mo, tapos 150 sa sa shipping fee. So yung 500 mo naging 650 sa ganun lang kadali. So saan ka pa? So kaya mahal yun pagka mayroon kang mayroong extra money. Kaya lang doon sa extra money naman, sa mga paabuno-abuno na yan, mag-ingat rin kayo guys kasi nandyan nakaumang si scammer, no? Ipapadeliver ni scammer yung items niya na walang laman, o kaya big na laman. Akala mo nakabalot ng gusto sa balot na balot. Yun pala, pagbuksan wala palang laman. And then kung balikan mo siya, kasi babalik mo sa sa pick up, wala na kasi meet up lang kayo, nagkita lang kayo sa isang gasoline station, sa isang mall, kung saan kayo nagkikita, sa Jollibee. So akala mo disinting tao, yung pala scammer. So wala na, yung pera mo na inabuno mo is wala na yun. 500 lang, masakit-sakit na rin yan. Lalo pa kaya kung ang presyuhan nasa mga 2,000, 2,800. Kadalasan sila guys 2,800, ganyan 3,000. Kung 500 lang is okay lang. Wala dito guys, itong helmet na hawak ko, pinabunuhan ko to, pinapadeliver kasi bibili daw ng may bibili raw from Sukat Paranaque to Tandang Sora. Pagdating ko sa Tandang Sora, bitbit ko itong helmet na ito na luma sa halagang 500 lang naman. Pagdating doon, yung drop off location, yung address, isang bahay na abandonado.
may address siya pero wala nang yung bahay ginapangan na ng mga damo. Tapos nung tawagan ko si pick up kasi drop mo, hindi na makakontak. So ang nangyari noon, in-scam ako ni pick up. Gumawa siya ng faking address, i-deliver niya. Hindi na lang niya sinabi na ibinta niya sa akin yung helmet niya. So ang nangyari, dahil fake booking nga, so wala na akong nagawa. Inuwi ko na lang sa bahay yung ano, bala ko sanang ibalik sa kanya, pero naisip ko is meet up lang kami. Ay, hindi na ano, so hindi na recover pa. Ang ginawa ko, dinala ko sa bahay. And then nung chinek ko is pwede naman gamitin. Maganda rin naman siya na helmet, pero luma nga lang. So ayun, ginagamit ko. Kaysa naman magmumukmuk ako dahil sa scam na yun, hindi, pinakinabangan ko na lang. Oh, ito yung pangalawang ano ko, scam. Ang unang scam ko talaga is yung bagoong. Diniliver ko yung bagoong, nagtapal ako ng 1.8. Ayun talaga ang pinakauna ko. And then pangalawang scam is itong ano, itong helmet. And then yung pangatlo ko is oven toaster. Sa bagay yung mga scam na yan guys, kung sakali man talaga na wala akong babalikan, meron akong makukuhang gamit. Tulad yan, na-scam ako ng oven toaster, halagang 1.5 pero maliit na oven toaster. Kung hindi nakuha ulit yun ni pick up, eh malamang iuwi ko yung oven toaster. So pinabangan ko pa rin. Yun nga lang, sa ganun kamahal, 1.5, kasi ang mga oven toaster na yun, kung hindi ako nagkamali, mga nasa mga 1,000 siguro or 800. Mayroong mabili. Maliit lang guys ang oven toaster. So, ayun lang. Scam experience natin dyan. Pero ngayon, kaya sabi ko sa inyo, para gustong maglalamog, eh, ingatan nyo ang mga ganyang ano, paabono. Kasi nandyan madalas si scam sa mga abono na yan. So well, diretso na tayo sa ano, ating biyahe. No, sa mga gustong maglalamog, di man lalamog na kayo. Tinabangan nyo na lang yung motor nyo ng ano, at least may exercise na yung motor nyo, magka-extra income pa kayo. So, dito tayo guys. So hindi tayo pinapadaan ng Marcos Highway, pinapaakyat tayo ng flyover pass. Ito going to Marikina to. Since na Sumulong Highway lang pala yung ano natin, area pa rin ng Antipolo yun. So nasa bungad lang pala tayo ng Antipolo. So, dito tayo pinapadaan. Usually kasi yung Marcos Highway na yun, doon dumadaan yung mga going to Antipolo. Pero nagtaka ako, tinuro tayo ni Wes dito sa may Bonifacio. Nandito pala yung drop off natin sa bungad lang ng Antipolo, sa may Sumulong Highway. So Sumulong Highway is familiar para sa akin kasi diyan ako nagtatrabaho noon bilang isang mananahi. Marikina na to dito. So kaya natin inuna dito booking na ito kasi kung tutusin, ito yung mahuli kasi ito yung huling pinick up ko eh.
Pero dahil malapit siya, so dito tayo muna. Sir, sa may block 11 lang, sir. Anong street po? Kennedy, Yan. lot 16. Thank you. Okay. Yan. Lot 16, Kennedy. Yan lang. Block 11. Hindi matawagan. Doorbell tayo. Eh. Ma'am, dito po mo si ano? Norma Sinuto, ma'am? Ah, kayo po, ma'am? Okay, ito nga. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Tiga po to. Okay. Sumulong na tayo, no? So, saka na tayo iwiwis na natin si second drop off natin. Ang hangin dito is malamig. Parang malamig ang simoy ng hangin, ay saya ng bawat damdamin. Yan, oh. Babangking-bangking tayo dito, guys. Antipolo, ang buhay nila, alam mo, kahit saan talaga mapunta, no? Minsan mapunta ka sa maling tao. Hindi natin maano eh. Minsan naman mapunta ka sa magandang lugar. Oh my God! Wow! College of San Benildo, Rizal. Ganda ng kalsada dito. Ituloy mo lang ang laban. Oh, what are you talking about, man? Yo. So kanina parang puro tayo paakyat kanina. Kunti lang yung palusong. So dito more on palusong naman tayo. So nakadaan tayo ng Antipolo proper. Hindi naman talaga tayo pumasok doon sa proper mismo. So ngayon more on pababa na naman tayo. So pag diniretso mo to, ang labas ito guys is Ortigas. Pwede ka lumabas ng Ortigas. Yan, palusong na tayo nito.
palusong ito. Tama guys, so yung mga bisikleta, naunahan na tayo na hindi pumapadyak dahil yan sa palusong. Yung mga bisikleta rito hindi na pumapadyak. Yan. Oh. Grabe palusong guys. So narinig tayo ni bikers ano? Oh. Yan. So yung drop off natin is malapit na dito. 400 meters. Eastern Manila. Dito guys, huwag kang umapak sa mga bike lane dito kasi hindi mo alam na may mga nanguhuli pa dito. So nandito na yung drop off natin. Ayan. Hello po. Hello ma'am. Dito po ba mismo sa may ano, log na spa and salon? Ako. Wala kasi nakalagay na name. Anong pangalan ma'am nang magre-receive ma'am? Kahit saan na po siya, magtutulog na sa loob. Sa inyo to ma'am? Beta po. Hindi pa po. Magkano po? Mas mamaya. Yeah. Bali 149 lang ma'am. 149. Oo. Spa. Thank you, ma'am. Okay. Alright. Pick up a picture of it. Okay. Ma'am, thank you, ma'am. Unloading complete. So, okay. So, pinicturean natin si drop off. Kasi walang name na ano eh. Walang name na nakalagay. And then in case na mayroong susulpot na ibang may-ari, mayroon tayong maipapakita na ito yung nagre-receive. So yan yung pinaka ano dyan. So, okay. Ayan, kailangan tulad nito guys, oh. Kailangan natin mag-top up. So nagpa-GCash na tayo kanina. Tapos nanghihingi na ng top up. So ibig sabihin nun, hindi na tayo makapag-booking. So halimbawa, magpi-pick up tayo ng going to Taytay, no? I-pick upin natin yan. So hindi tayo bibigyan ng booking kasi wala nang laman yung ano natin wallet. So ang gagawin natin, top up. Kusa lang siyang maglalagay dyan ng top up. I-top up mo lang to, pindot mo lang yan, tsak. Ayan, processing payment. Kasi may laman na yung GCash natin. So nagpa-process, ayun, nagpa-process na siya. Oh, your wallet balance is ayan, may nakalagay na. So ibig sabihin pwede na tayong mag-pick up.
So ngayon maghanap ulit tayo ng ano, panibagong pick up. So may booking ulit tayo. So Taytay, so i-waste natin. Grand Home Executives. Saan kaya banda ito? 2.5 kilometers. Manatili sa kanan. So akyat ulit tayo. Pinapaakyat ulit tayo ni Waze. Yan. So malapit lang yun. 6 kilometers to. Babalik tayo ng 2.5. 9 kilometers. So okay lang yun. Yun, pagkain. Yes. Sauce to, sir? Yes po. Naka ano ba yan? Hindi siya kaya matapon? Yan. Doon na po yung shipping nito, sir, no? Doon na po yung shipping. Arrive. Ha? Ay, yung shipping. Doon na po yung bayad nito, ma'am. Shipping. Ah, okay. Yes. Shipping lang natin to para malaglag. Okay. Confirm. So, hindi tayo pwedeng mag-double book nito, guys, kasi pagkain. Nasa 8.4 kilometers lang tayo. Di, no need na yung double book nito. So, yung lalamove, kahit ano, guys, so pwedeng pa-deliver basta magkasya lang. Mga pagkain. Kahit anong klaseng yan, guys. So need nating mag permira, segunda lang. Yung mga naglalakad, guys, is nahihirapan, sobrang lusong. So hirap na hirap yung naglakad yung tayo kanina. Grabe ang tarik. May ano lang, sir? 87? 87? Oh, deliver. Yes. Init pala. Mainit. Init. 7. 87. Mayroon pa, sir? 87 lang. Okay na, sir. Eh, thank you, sir. Thank you. Okay. Picture ko lang, sir, ha, kay... Asalin mo din ako dito. Ha? Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Yun. So, binigyan tayo ng tip, guys.
So, 100. Okay na. Confirm. Okay. Let's go. Thank you, sir. Yan. So, collected. Gave review. So, 5 star. Stop it. Get some help. Yan.